Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Apela ni Senator Jinggoy Estrada na ibasura ang kasong katiwalian, hindi kinatigan ng Sandigan Bayan. Hindi kinatigan ng korte ang apela ni Senator Jinggoy Estrada na ibasura ang kasong graft na isinampa sa kanya kaugnay ng kinasangkutang pork barrel scam. Sa desisyon ng anti-graft court, kumbinsido ang Sandigan Bayan na ibinulsa ni Estrada ang kanyang PDAF o Priority Development Assistance Fund na nakalaan sa mga agricultural at livelihood programs. Base sa testimonya ng mga testigo, kumbinsido rin ang korte na nakatanggap ng kickback ang senador mula kay Janet Lim Napoles. Nakasad rin sa resolusyon na, and I quote, Estrada in his defense claims that the DDRs of Louis are unreliable as they are mere printouts and can nowadays be easily manufactured. The court is not convinced. Inihain ang kasong graft laban kay Estrada matapos makatanggap ng 183 million pesos na kickback mula sa mga peking proyekto at pakikipagsabwatan kay Napoles. Kaugnay naman sa mga Duterte, noon pa man ay pabor sa mga Duterte ang mga pahayag nito mula sa impeachment ni Sara maging hanggang sa pagkakaaresto ni Digong. Kaya, kinwestiyon ni Jinggoy Estrada si Criminal Investigation and Detection Group Director Nicolas Torre kung bakit hindi niya pinayagan si Sara Duterte na makita si Rodrigo Duterte bago dalhin sa Netherlands. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Estrada na dapat binigyan ng courtesy ang bise dahil immediate family siya ng dating Pangulo. Naging akusado rin ako, and I don't want that to happen to anybody else. Naranasan namin yan nung kinulong po yung tatay ko, sabi niya. Depensa ni Torre, misyon nilang dalhin si Digong sa International Criminal Court. Arrest of former President Duterte properly? Yes sir, I do sir, it's proper. It was proper. But when I saw the video, it was really, for me as a citizen of this country, it was really unbelievable. It was a very, very big disappointment. Because I can relate, General. Because when we were arrested, way back 2001, together with my father, the same thing happened. All right, we were in the wee hours of the morning. We were the policemen barged in our hospital room at the Veterans Memorial Hospital. They were arresting us. They wanted us to be transferred to another detention cell because after the May 1 siege, at ano sabi ng mga pulis? Kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Is that what you said, General Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already. No, I am asking you. Did you say that? Hihilahin ko, hihilahin ko. Yes, sir. And I actually made good of it, sir. No. What prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Bakit mga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating Pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that hihilahin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. What prompted you to say that? Mr. Senator, respectfully, the threat of hihilahin ko na yan was not towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way was the former president threatened with bodily harm. Yes, who was addressing the sinong sinasabihan ni General Torre? Was it the lawyer or was it the former President Duterte? Lawyer, sir, Attorney Medialdea. And actually, sir, after that, I actually went back to him, placed handcuff on him after reading him his rights and arrested him for obstruction of justice. And after that, sir, I brought him to the bus and came back again and told Attorney Delgra he's next. And again, sir, I will reiterate
all credits goes to the former president because after he saw that I'm already very, very serious in bringing him into the plane, he said, okay, let's go. And I told Romy, the PSG, to just escort him, and he went voluntarily to the bus that brought him to the plane. Sisingit Alright, lang ako Senator Jinggoy. Kasi binabasa ko dito yung standard operating ng PNP. Ang liwaliwanag naman eh. No torture, no force, no violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will to be used against the arrested person. Eh di the more, sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Eh talagang you used force. Eh bawal po yun. Ma'am, it is, I placed E.S. Mijaldea under arrest for obstruction of justice. Sabi nga ni Senator Jinggoy, hihilain mo pa. Yes, ma'am. I did because I have to get into their heads to make them to make it very, very clear to them that we are already very, very serious of Tama loading nga. the president to Oo the naman, plane. General, pinapaliwanag mo, pero bawal ang paggagamit ng dahas, ng pananakot, Ma'am, ng just to be intimidation, or any other means. Ang liwanag nasa kapulisan yan Ma'am, just to be clear, operationally, there was obstruction of justice. It was the decision call of General Torre to place him under arrest for obstruction of justice. Now let us separate what happened to the president. You're talking about Attorney Medialdea. Yes, ma'am. Eh, paano yung iba? No one else was armed, ma'am. Yung attorney. No, wait. Yung abogado. If I may, Senator Amy. Yes. Madam Chair. Ayan. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun yung abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung nakaitim na secure, kinaladkad din. Si Attorney Delgra, sir, because he is next to be arrested. And because of that, the president, former President PRRD saw that I'm already that serious. And he said, he prevented the situation from further deteriorating and escalating. So he said, let's go. Isn't he entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla niya na lang... They are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours speaking to each Alright. other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, General Torre? That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that Okay. he had already been assisted by 3 lawyers all throughout Okay. that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours General after Torre, ganito, the ha? first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito, hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi nyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney in addition to the immediate family? The President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun eh. Actually, sir, Exactly. first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya sa Netherlands? Hindi naman dito tinray eh. Hindi naman dito kinasuhan eh. Sa ibang bansa eh. Oh, bakit hindi niyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the My God. body Kahit who ano issued the warrant, mangyari, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know.
Nanggaling ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Because naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente dahil naranasan namin yan. Nung kinulong po yung tatay ko, ganun din. Kung walang respeto ang mga pulis sa amin. Porket nawala na ba kami sa kapangyarihan, ganun na lang. Matanong ko naman sa General, wag naman po sana mangyari, God forbid. Sa pag sinapit ng ni President, pag sumapit ng ganitong sitwasyon si Presidente Marcos, gagawin mo rin ba yun sa kanya? I hope not. Ang liwanag po ng batas, kung ma-follow up ko lang si Senator Jinggoy, tama po siya. Hindi lang yung immediate family, medical doctor, pare or religious minister, any national non-government organization, ang CHR, international non-government accredited by the Office of the President. Lahat yan may access, pero pinagbawalan ninyo. On 2 counts, immediate family na, abogado pa niya. Bakit ganun? Ma'am, I think that's sub judice. I think we should be wary of many of the things we're mentioning Bakit here. po naging sub judice yun? Ito kasi, habeas corpus po ang petition. So everything about the arrest will be asked by the Supreme Court. Kanina pa natin pag-uusapan yung arrest. Pero I think that we're just passing, parang lumalabas na po tayo sa boundary. Senator Jinggoy, pa? Ang sinasabi ko lang, the manner on how the former president was arrested, because ayoko naman mangyari sa darating na panahon na magkakaroon naman tayo ng ganyan. Sana makapagbigay lang ng korting kortesiya man lang, nakausapin yung mga abogado, pero nakausapin yung mga members ng immediate family niya, sana naman binigyan niya ng pagkakataon. Kaso mo, nung nakiusap si dating Pangulong Duterte, napapasukin yung kanyang anak na abogada. Tanggalin mo na hindi siya, na vice presidente siya. Abogada at anak niya, member ng immediate family, sana naman lang binigyan niya ng pagkakataon. Makita niya yung tatay niya bago niyo siya isinakay sa plano. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.